Mainit ang sikat ng araw sa gitna ng masukal na kakahuyan sa likod ng bundok kahayag. Sa kabila ng sikat ng araw ay tila may malamig na pakiramdam na bumabalot sa paligid. Tahimik na wari ba ay may nagmamasid mula sa mga anino ng punong kahoy. Si Julio, matipunong lalaki na nasa edad 30, ay naglalakad sa unahan. May bitbit na pamalo na gawa sa itim na kahoy ng kamagong. Kasunod niya ang nakababatang kapatid na si Julia, 29, na may dalang supot na puno ng mga halamang gamot. Ang magkapatid ay anak ng yumaong albularyo na si Apo Damiano at babaylan na si Inang Salvia. Lumaki silang magkasama sa bahay na bato sa gilid ng gubat at namulat sa mundong puno ng hiwaga at panganib. Kaya kapag mga ganitong sitwasyon na tila nagbabadya ang hangin ay ramdam kagad ng magkapatid kung may kung ano sa paligid. Nararamdaman mo ba yun, Julia? Pansin mo yung galaw ng mga dahon kahit mahinahon yung hangin? Parang may kakaiba sa paligid no? Oo, kuya. May ibinubulong sa akin ng malumanay na hangin. May sinasabi ang paligid. May nagbubuntis na matinding takot. Isang nilalang ang nangangailangan ng tulong. Magkasabay na napasinghap ang magkapatid na tila ba inaamoy ang hangin. Ilang saglit pa ay biglang tila namuti ang mga mata ng babae. Namana niya kasi ang ganitong kakayahan sa nanay nilang babaylan. Tuwing kinakailangan ay nagkakaroon siya ng kakaibang pangitain o pakiramdam. At hindi nga nagkamali si Julia. Ilang saglit lang pagkatapos nilang mag-usap, ay biglang napalitan ng hiyawan ang katahimikan ng gubat. Narinig na nga nila ang isang babaeng umiiyak at sumisigaw ng tulong. Dun sa bandaron, kuya. Narinig mo ba yung sigaw na yon? Oo, tara, magmadali na tayo. Tumakbo ang magkapatid sa direksyon kung saan nanggagaling ang ingay. Sa isang maliit na umbok sa gitna ng mga puno ay natagpuan nila ang isang babaeng buntis. Duguan yun, nakandusay at halos mawala ng malay. Kagatno ng sariling braso sa tindi ng sakit sa napipintong panganganak. Hindi na nagdalawang isip pa sina Julio at Julia. Lumapit kagad sila sa babae na hindi lang nahihirapan kundi tila ba galit na galit. Nang marinig nila ang sinasabi noon, habang nanginginig, ay nagkatinginan sila na punong-puno ng pagtataka. Tama ba yung narinig ko, Julia? Isinusumpa niya yung sanggol na ipapanganak niya? Oo, kuya. Tulungan na natin siya. Mamaya na tayo mag-usap. Nararamdaman ko na may kakaiba sa mga sanggol. Mga sanggol? Hindi na umimik muna si Julia. Lumapit lang siya sa hirap na buntis na panganay ang pag-iri. Ibinaba ng dalaga ang kanyang lumang bag at mula roon ay inilabas niya ang banig at mga langis. Madalas kasi silang may dalang mga ganong dahil kung minsan ay nagpapalipas sila ng idlip sa kakahuyan tuwing tanghali. Ale, kalma lang po kayo Ako po si Julia at yung nasa likod naman po ninyo ay kuya kong si Julio. Mga albularyo po kaming dalawa at kami pong tutulong sa iyo. Kaya huwag ka na pong mabahala. Kuya, patulong ako rito! Ha? Oo. Ano bang gagawin ko? Lumapit ka rito. Maghanap ka ng malinis na espasyo. Ha? Sige. Paglapit ang binata, ay nagmamadali na siya sa paghahanda ng ligtas na espasyo habang si Julia ay tinutulungang iluwal ang sanggol. At katulad ng sinabi ng dalaga, ay hindi nga isa, kundi 2 sanggol ang lumabas. Kambal nga, katulad ng sinabi mo, Julia. Ale, kambal po ang anak niyo at napakalusog nila. Huwag na po kayong malungkot dahil ligtas sila. Ha? Natigilan na ang magkapatid matapos makita ang matinding takot sa muka ng babaeng nagsilang sa mga sanggol. Pagkatapos ay galit yung nagsisigaw ng halimaw at binabanggit nga ang tungkol sa dugong tukhong ng kambal. At doon na nga, nang muling mapalingon sa sanggol ang magkapatid, ay napansin nila na mapupula ang mga mata ng kambal at may kakaibang balat sa likuran.
Parang may aninong kumikilos doon na siyang isa sa mga palatandaan ng pagiging dugong aswang. Lalo na ng tukhong na isang uri ng aswang na kilala sa kanilang kakayahang gumaya ng mukha ng ibang tao sa loob lamang ng 30 segundo o higit pa. Depende sa kakayahan o lakas ng halimaw. Nagpakilala ang babae bilang si Eva at malinaw na ayaw niya sa mga bata matapos magsilang. Galit yun at pilit na pinalalayo sa kanila ang mga bagong anak. Dahil doon ay binuhat na nga ni na Julio at Julia ang mga sanggol na sinamantala naman ng ginang. Tumakbo ito at iniwan ng mga sanggol sa kanila. Natulala na lang ang magkapatid habang sa alitan na pinagmamasdan si Aling Eva na tumatakbo at ang mga bagong silang. Uy! Aling Eva! Bakit mo iniwan ang mga anak mo? Julia, ano gagawin natin sa mga batang to? Hindi ko kayang iwan ng mga bagong silang na ito, Kuya Julio. Pero narinig mo naman yung sinabi ni Aling Eva kanina, Julia. Kaya niya iniwan ng mga sanggol at kaya niya napiling mga anak dito. Intensyon na talaga niyang iwan ng mga bata. Narinig mo naman, di ba, na may dugo sila ng tukhong? Kuya, hindi kasalanan ng mga batang ito na ganito ang dugo nila. Pareho tayong lumaki sa pangunawang hindi lahat ng nilalang ay masama. Minsan, ang halimaw ay ginagawa, hindi ipinapanganak. Ay nako, anong plano natin ngayon? Mga albularyo tayo, Kuya. At bukod doon, ay may lahi rin tayong babaylan. Kaya palalaki natin sila at gagamitin ang kakayahan natin para matabunan ang pagiging tukhong nila. Napabuntong hininga na lamang si Julio habang inuuyog-uyog ang isang sanggol sa kanyang bisig. At mula sa araw na yon ay inuwi nila ang kambal at pinangalanan nila ang mga yon ng Abel at Cain. Mabilis nga na lumipas sa mga araw, linggo, buwan at taon. Sa lumang bahay na bato ni na Julio at Julia ay masayang lumaki sina Abel at Cain na parang ordinaryong mga bata. Hindi nila alam ang buong katotohanan ukol sa kanilang pinagmulan. Ngunit alam nilang hindi sila mga karaniwang nilalang. 40 anyos na si Julio at 39 naman si Julia habang ang kambal ay 10 taong gulang na. Sa ilalim ng pangangalaga ng magkapatid na albularyo ay lumaki sina Abel at Cain na may disiplina, respeto at kaalaman sa mga halamang gamot at espiritual na pakikipag-ugnayan. Sa umaga ay tinuturuan sila ni Julio ng pagtatanggol gamit ang mga kahoy na arnis. Sa hapon naman si Julia ang kanilang guro sa pagbabasa ng anino, pakikipag-ugnayan sa kalikasan at pag-awit ng mga sinaunang orasyon. At nang magsimula ang pagdalaw ng katauhang tukhong ng magkapatid, ay isa lang ang palaging pinapayo ni Aling Julia sa mga anak-anakan. Lagi niyong tatandaan at isa sa isip ang palagi namin sinasabi ng Tatay Julio nyo. Hindi tayo tulad ng ibang mga bata. Itanim nyo sa isip nyong hindi kayo mga ordinaryo. Nanay Julia, pwede na po ba naming malaman kung bakit kami hindi ordinaryong bata ni Cain? May dugo kayong hindi natin pinili. Ngunit kayo pa rin ang pipili kung anong klaseng pagkatao ang nanaisin nyong tahakin. Pwede po bang wag nang pumili, Nay? Pwede naman po naming tanggapin kung sino kami, di po ba? May kalayaan man tayong tanggapin ang kung sino tayo, pero dapat timbangin natin ang kung ano ang makabubuti sa atin at makakasama. Nandito kami ng Tatay Julio nyo para gabayan kayo, kaya wag na kayong mag-alala magmula ngayon. Sa buong 10 taon ay tila naging ligtas na kanlungan ang kabundukan para sa kanila. Ngunit kahit anong husay sa pagkakalinga ng magkapatid na Julio at Julia, kung minsan ay hindi pa rin napipigilan ng kalikasan ng pag-usbong ng katotohanang pilit nilang inililibing at binabaon sa limot. Sa pagsapit ng ika-10 kaarawan ni na Abel at Cain, ay isang kakaibang pangyayari ang naganap at hindi inaasahan to ng magkapatid na albularyo. Habang natutulog ang kambal, ay bigla silang nagising na pawisan. Namumula ang kanilang mga mata at tila may mga imahe ng iba't ibang mukha ang lumabas sa kanilang isipan.
Isa-isang sumasagi sa kanilang guni-guni ang anyo ng mga taong nakikita nila sa paligid. Si Mang Tomas ang panday, si Aling Rosario ang mananahi, at pati na rin ang nanay-nanayan at tatay-tatayan nila na sina Julio at Julia. Nagpupumiglas ang katawan ni Cain at pilit na ginagayang anyo ng magkapatid. Nanginginig naman si Abel pero nanatili siyang kontrolado ang sarili. Cain, tama na, pakiusap. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko eh. Para bang gusto kong makuha kung anong meron sila, Abel. Nagising si Tatay Julio nang marinig ang hiyawan ng kambal. Tumakbo siya at agad nakita ng dalawang batang tila nagbabagong anyo. Bukod doon ay mas malilinaw na ang mga ugat sa kanilang leeg at halos magkabiyak na ang anyo nila. Agad na ginamit ng Ginoo ang isang lumang anting-anting na galing sa isang itim na buto ng isang halaman at itinapat sa noo ng kambal. "Buto ng itim na halaman! Tulungan mo akong mapakalma ang kambal!" Sa isang iglap ay biglang ang kumalma ang paligid. Tumigil ang pagngingit-ngitan ni Cain at napahinga naman ng malalim si Abel habang yakap-yakap ang kanyang kakambal. "Ayos na mga anak. Huwag na kayo matakot dahil nandito na ang Tatay Julio nyo. Halika kayo ritong dalawa." Pasensya na po kayo, Tay. Dinig na dinig ko po na may bumubulong sa akin. May ibang boses po sa utak ko. "Oo, tana anak, Cain. Ayos na ang lahat dahil nandito na ako. Kapag naulit pang tungkol dito wag na wag niyong pakikinggan ng boses na nag-uutos sa inyong gumawa ng masama, ha?" Masama po ba kami? May tugo po ba ng kasamaang nananalitay sa amin, Tay? Hindi kayo masama mga anak. Ang dugong nananalitay sa inyo ay hindi nyo kapalaran. Kayo ang magtatakda kung sino kayo at hindi yung kasamaan mga anak. Magmula na mangyari yon, ay mas naging mahigpit ang pagtuturo ng magkapatid. Si Abel ay mas madalas nang nag-aaral ng orasyon kay Julia. Naging malapit siya sa kalikasan, sa mga hayop at sa mga espiritu ng lupa. Si Cain naman, kahit na sinusubukang makisabay, ay unti-unting nagiging tahimik. Matalas tumingin at kung minsan ay lumalayo sa ibang tao. Isang gabi, para lang maibsan ang nararamdamang pagkatakam, ay palihim na lumabas si Abel. Pero nasundan siya ni Cain at nakitang nakapatay siya ng kuneho. Dahil doon ay sabay nilang nilantakan ng sariwang dugo at karne ng nasabing hayop. Inilihim nila ito sa mga nakagisnang magulang dahil natatakot din sila. At isang araw, habang papawi si Cain galing sa ilog, ay may narinig siyang sigaw ng batang lalaki. Dahil doon ay itinago niya ang sarili sa damuhan. Mula sa hindi kalayuan ay nakita niyang isang kabataang kaedad nila ng kakambal niya. Walang iba kundi ang apo ni Kapitan Dito na si Adan. Kilala ang nasabing batang malusog sa kanyang pambubuli dahil sa pagiging malaking bulas. Kitang-kita nga ni Cain na sinasaktan ni Adan ng isang batang may depresya sa paglalakad. "Wala kang kwenta! Pilip Pilay! Pilip Pilay! Bakit ba palagi ka nalang pinipilit ng nanay mong makihalubilo sa amin? Hindi ka nga makasabay sa paglalakad namin Tapos, sumasali ka pa sa laro naming takbuhan. Sa susunod na makihalubilo ka pa sa amin, uupakan na talaga kita." Tinulak ni Adan ang batang may kapansanan kaya naggalit si Cain. Dahil doon ay tila nagdilim ang paningin niya at maya-maya pa nga ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. At bago pa siya makaisip ng tama o mali, ay nakaramdam na siya ng mainit na lakas na tila sumabog mula sa kanyang loob. Sa isang kisap mata ay nag-iba ang anyo ng kanyang muka. Nagaya nga niya ang anyo ng kuneho na napatay nilang magkapatid noong nakaraang gabi. At nagulat din siya sa sarili matapos yung nangyari. Nagulat din si Abel na kadarating lang. Hawig na hawig nga talaga kasi ng kambal niya ang mukha ng nasabing kuneho. Ano to? Ano tong nangyayari sa akin? Bakit ganyan na itsura ng mukha mo, Cain? Naging kawig mo yung kunehong napatay natin? Hindi ko alam.
Ayaw ko maging isang halimaw, pero gusto kong saktan si Adan. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Tumakbo si Cain palayo at naiwan ang kakambal niya na nakatingin na lang din kay Philip na tinulak si Adan. Pag-alis ng mapanakit na batang lalaki, ay tinulungan niyang tumayo ang batang pilay at saka niya sinundan si Cain. Kinagabihan, dahil sa nangyari ay hindi tuloy mapakali si Cain. Habang kinakausap niya si Abel ay halata sa hilatya ng kanyang muka ang matinding pag-aalala. Hanggang sa mapansin na sila ng kanilang nanay-nanayan. May problema ba, Abel at Cain? Wala po, Nay. Sige na, sabihin niyo ng mga anak. Wala po talaga. May nakita po kasi kami na batang sinasaktan na naman ni Adan eh. Kaya nagalit po tong si Cain. Tapos, hindi ko rin po alam pero sa galit ko, gusto ko po siyang gantihan sa ginawa niya, Nay eh. Kaso natakot po ko dahil bigla na lang po kong... Basta po, gusto kong gumanti at saktan din yung taong yun. Abel, Cain, hindi natin kayang linlangin ang ating mga sarili. Katulad ng palagi namin sinasabi ng Tatay Julio nyo, ang dugo nyo ay may nananalaytay na kakaibang lakas. Ngunit ang kapangyarihan na yan ay dapat na ginagamit nyo sa pagtatanggol at hindi sa paghihiganti sa kapwa. Naintindihan ko po, Nay. Salamat po sa mga paalala nyo. Ikaw, Cain, nakukuha mo ba ang sinasabi ko, anak? Katulad ng kambal mo, dapat matutunan mo rin ang maging mahinahon sa lahat ng bagay para makontrol mo sa katauhan mo ang dugong nananalaytay sa iyo. Opo, naintindihan ko po, Nay. Nasabi yun ng maangas na bata, ngunit sa loob-loob niya ay may damdaming tila nagpapasimula ng rebelyon. Maraming tumatakbo sa isip niya habang patuloy na nag-i-encourage ang kanilang ina-inahan. Abel na naman. Bakit laging si Abel na lang ang pinupuri ni nanay at tatay? Bakit pagdating sa akin parang palaging mali ang mga ginagawa ko? Nakakainis na buhay to. Gusto ko lang namang tumulong pero napagsabihan pa ako. Nakakainis. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay naghapunan na nga sila at mabilis na lumipas ang sandali. Habang nasa kwarto na ang magkapatid, ay masinsinan ulit silang nag-usap. Cain, okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo kanina simula nung kinausap tayo ni nanay ah. Ayos lang ako, kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Cain, kahit anong mangyari, tandaan mo na magkapatid pa rin tayo ha. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa iba. Kung may pinagdaraanan ka, sabihan mo ko dahil hindi tayo magkaaway. Magkakampi tayo. Sa tulong din ni nanay at tatay, mapagtatagumpayan natin ang masamang dugong nananalitay sa atin. Pero paano kung hindi ko na mapigilan ng sarili ko? Nakita mo naman yung nangyari kanina, di ba? Paano kung ang halimo sa kalooban ko mas malakas pa sa mga turo ni nanay at tatay? Hindi tayo mga alimaw, Cain. Mga tao tayo. At siguradong tutulungan tayo nila nanay at tatay dahil pamilya nila tayo. Hindi ko alam, Abel. Hindi ko alam. Natulog na nga sila ng mahimbing at sa mga lumipas na araw ay mas naging maingat na nga ang kambal. Pero may mga pagkakataon pa rin talaga na hindi nakokontrol ni Cain ang sarili. Mabuti na lang ay palagi siyang inaalalayan ni Abel kaya kagad din siyang napapakalma. Isang madaling araw, habang mahimbing ang tulog ni Abel sa kanilang silid sa ikalawang palapag ng bahay, sa kabilang dako ng kwarto ay gising na gising naman si Cain. Nakaupo ang maangas na batang lalaki sa gilid ng bintana at nakatingin sa kawalan. Sa ilalim ng anino ng buwan, tila may kadilimang bumabalot sa kanyang mga mata. Isang aninong gumagapang mula sa kailaliman ng kanyang kalooban. Ito na naman yung pakiramdam na to. Ay, naku.
Sa kanyang dibdib ay ramdam ni Cain ang kakaibang init ng katawan at tila isang silakbo ng damdamin. Ganito rin ang pakiramdam noong nakaraang ginaya niya ang mukha ni Adan. Unti-unti na naman itong bumabalik na para siyang nilalamon ng buo. At sa bawat beses na ginagamit niya ang kapangyarihang yun, ay tila ba mas lalo siyang nagugustuhan ng kapangyarihan. Bakit ganito? Nagugustuhan ko yung pakiramdam na to. Ang sarap sa pakiramdam. Nakakatuwa at nakakaaliw. Pagkatapos noon, ay tila niyakap na nga niya ang katauhan ng pagiging tukhong. Ang isang uri ng aswang na may matinding pagnanasa rin sa sariwang dugo at karni ng tao. Sa ibaba ng bahay ay nagising si Tatay Julio dahil sa ingay ng tila kulog kahit hindi naman umuulan. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Sa dako ng kakahuyan ay may nakita siyang isang anino. Isang tao pero hindi normal ang laki. Pabigla-bigla yun at pamilyar sa kanya ang itsura. Dahil doon ay tinungo niya ang silid na kinaroroonan ng kambal. Pagtingin niya ay si Abel lang ang natutulog doon. Sa kabilang kama ay wala si Cain. Pumunta rin siya sa isa pang kwarto na madalas na tinutulugan minsan ng mga bata pero wala nga rin doon ang hinahanap niya. Dito na siguro ng Ginoo na si Cain na nga ang nakita niya kanina sa labas ng kanilang bahay. Dali-daling bumaba at tinungo ang silid ng kanyang kapatid na babae at ginising yon. Ulya! Ulya! Diyos ko po, Ulya! Oh, bakit kuya? Si Cain, wala siya rito sa bahay. Nakita ko siyang lumabas at nasaan yung tukhong siya. Nangyari na kinatatakutan natin. Kailangan natin siyang mahanap kagad bago pa siya makapaminsala sa mga taga-baryo. Tara! Samantala, sa gitna ng madilim na hating gabi, ay naglalakad ang mga maglolong sina Kapitan Lito at Adan. Galing sa inuman ng Ginoo at inaalalayan siya ng anak pauwi sa kanilang bahay. Ang malusog na batang lalaki kasi ang palaging inuutusang sumundo sa kanyang lolo. Kaya naman niya kasi yung alalayan dahil sa pagiging malaking bulas. Maya-maya pa, habang marami nilang tinatahak ang daan mula sa kadiliman, ay may umusbong na figura at sinundan niyo ng pabulong na boses. Adan! Ah, sino yan? Hindi na sumagot si Cain. Nagpakita na lang siya kaya ganun na lang ang gulat ni Adan dahil sa mukha niyang katulad ng sa kuneho. Nang mapahinto ang maglolo, ay wala namang kamalayan si Kapitan Lito dahil lasing na lasing ito. Anong kalokohan to? Sino ka? Bakit kuneho yung itsura mo? Bakit? Hindi mo ba gusto nakikita mo ngayon, Adan? Paano mo ako nakilala, ha? Mahalaga pa ba yun? Tandaan mo ang mukha ng kuneyong to. Dahil sa mga susunod na araw, ang mukha mo na ang magiging mukha ko. Sa takot ni Adan ay nabitiwan niya ang ama na napapaupo na lang sa isang gilid. Dala ng kalasingan ni Kapitan Lito ay nakatulog na pala ito kaya hindi na rin naalalayan pa ng batang malusog. Napatras si Adan at sinubukang tumakbo pero mabilis siyang sinundan ng taong kunehong si Cain at itinulak siya mula sa likod. Ilang saglit pa, habang nakadapa ang takot na batang damulag, ay unti-unti nang bumagsik ang tingin ng halimaw. Namula ang mga mata nito na parabang nag-aalab. Umusbong ang matatalas na kuko sa kamay. Pagkatapos ay pinatungan niya si Adan at sinimulang kalmutin ang balikat nito hanggang sa magdugo yun. Napayaw sa takot ang batang malusog habang napapayak dahil sa sakit na nararamdaman. Tama na! Tama na! Hindi ko na to kaya! Akala ko ba matapang ka, ha? Dahil mo ipakita ang tapang mo sa akin. Mayabang na, Adan, at mapanakit ng mga bata. Hindi na ako ulit! Tama na! Tigilan mo na ako! Lolo! Tulungan mo ako! Kahit sino, tulong po! Sige, sumigaw ka lang ng sumigaw. Maramdaman mo man lang ang takot na ginawa mo sa mga batang mas maliit sa'yo. Tama na! Parang awa mo na! Halimaw! Huwag mo akong papatayin! Pakiusap! Hindi yung pinakinggan ni Cain na nasa mukha ng isang kuneho.
Ngumiti lang siya at nang akma ng dadambahin ng kawawang biktima ay eksakto naman ang pagdating ng magkapatid na Julio at Julia. Kasama na nila si Abel na nagulat din sa nasaksiyan. At para di sila makilala ni Adan ay sinuntok ito ng Ginoo na nakatulog. Pagkatapos ay kaagad nilang inuwi ang tila nawawala na sa sariling si Cain. Nang nasa bahay na sila ay nagpunta ang lahat sa bodega. Nagulat din ang magkapatid na albularyo dahil nga sa nagmukha ng kuneho si Cain. Cain, umamin ka. Kumain ka ba ng kuneho? Bakit niyo ako pinipigilan? Tuturuan ko ng leksyon ng Adan na yan. Ang tanong ko ang sagutin mo, anak. Para makatulong kami ng nanay Julia mo. Bakit hindi niyo tanungin ang kambal ko? Dahil pa sa nakita niyong ako lang ang nasaan yung kuneho? Ibig sabihin ba nun na ako lang ang pumatay sa hayop na yon? Abel, bakit hindi mo sabihin ang totoo ngayon kay nanay at tatay, ha? Sabi mo kung sino ang totoong may kasalanan, kung bakit ako nagkaganito. Magsalita ka! Dahil doon ay napatingin ng magkapatid na albularyo kay Abel na kitang-kita sa ilatya ng pagmumuka ang matinding takot. At para maibsan ang takot na yon, ay nilapitan niya si Nanay Julia at tinapik sa balikat. Sinyalis na dapat na nga niyang aminin kung ano ang totoong nangyayari. Nung isang gabi po, lumabas ako ng bahay dahil nakaramdam ako ng pananabik sa sariwang dugo at karni ng tao. Pumatay po ako ng kuneho at nakita yun ni Cain na ginawa ko. Para hindi siya magsumbong sa inyo, pinatikim ko na rin po siya ng sariwang dugo at karni ng kuneho. Diyos ko po! Narinig niyo po, Nay, Tay? Ako pa rin po ba ang sisisihin niyo? Wala kaming sinisisi sa inyong dalawa, Cain. Sabagay, bakit niyo naman po sisisihin si Abel? Wala naman siyang ginawang hindi mali sa paningin niyo eh. Abel, ikaw naman talaga ang palaging pinupuri, di ba? Laging ikaw ang mas mabait kaysa sa akin. Hindi totoo yan, Cain. Pero yung pong nakikita ko, Nay, yung pong nararamdaman ko, parang ang itinuturing nyo lang na totoong anak ni Tatay Julio ang kambal ko. Pero ako, wala na akong ginawang tama. Kaya siguro tama na lang din na maging alimaw ako. Kasi alimaw naman po yata ang tingin nyo sa akin eh. Hindi totoo yung ibinubulong ng kasamaan sa utak mo, Cain. Pareho namin kayong inako na totoong mga anak. At wala kaming tinitingnan na halimaw sa inyo. Bakit po hindi nyo na lang po ako inayaan na patayin si Adan? Tama na, Cain. Ikaw lang nag-iisip niya sa sarili mo eh. Hindi kita tinitingnan bilang isang halimaw. Ikaw ang kapatid ko. Pero kung papatayin mo si Adan, itutulak mo ang sarili mo sa bangin na yan. Naintindihan mo ba na kapag ginawa mo yan, hindi ka na makakabalik? Sa galit ni Cain ay nagpumiglas siya na parang hayop pero kaagad gumawa ng paraan si Tatay Julio. Itinapat niya sa noo ng tukhong ang anting-anting niyang itim na buto ng halaman hanggang sa makatulog ito at tumandusay sa sahig. Kaagad lumapit sina Aling Julia at Abel sa walang malay na si Cain at unti-unti na nga rin bumalik ang anyo nito sa pagiging tao. Nay, Tay, humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Kundi ko po pinakain si Cain ng sariwang dugo at karne ng kuneho, hindi po ito mangyayari. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak. Sige na, matulog ka na rin sa kwarto mo at kami na muna ang bahala sa kambal mo. Sinunod nga kaagad ni Abel si Tatay Julio. Kinabukasan ay mabilis na umugong ang balita tungkol sa nangyari kay Adan. Kaya galit na galit si Kapitan Lito. Pinahanting ng Ginoong halimaw na gumawa ng masama sa kanyang apo. Dahil tuloy doon, ay nabahala rin ng mga taga-baryo at nagsimula ng mga kuro-kuro patungkol sa sinasabing halimaw. Napag-alaman nga ng karamihan na ang tawag sa ganong uri ng aswang ay tinatawag na tukhong. Ang tukhong ay isang uri ng aswang na may kakayahang gayahin ang mukha ng kanilang mga nabibiktima ng 30 segundo o higit pa. Depende sa kakayahan at lakas ng halimaw. Nagagaya man nila ang mukha pero hindi nila nagagaya ang pananalita at buong hubog ng katawan. Kapag
Nakapili na sila ng bibiktimahin. Sinisiguro nilang hindi yun tatantanan. Kakapitan at kakapitan nila ang biktima hanggang sa makuha ang gusto. Ito ang dahilan kaya sila tinawag na tukhong na inahahalin tulad sa tuko na matindi kung kumapit. Dahil sa pangyayaring yon, ay mas naging maingat ang magkapatid na albularyo, lalo na sa pagtitimbang sa kambal. Siniguro nilang magiging pantay talaga ang pagtingin nila upang hindi na maulit ang nangyari noong nakaraan. Isang linggo pagkatapos ng insidente ay muli na namang inatake ng pananabik sa sariwang dugo at karne ang kambal. Pero si Abel ay kaagad niyang nakontrol ang sarili. Si Cain naman ay patuloy na nakikipaglaban sa masamang bulong ng kanyang isipan. Wala pa naman sa kanila ngayon si Tatay Julio at Nanay Julia nila. Nagpunta sa kakahuyan ang dalawa para kumuha ng mga importanteng halamang gamot. Nag-iisip kasi ng paraan ang magkapatid paano nila maaalis ng tuluyan sa kapangyarihan ng tukhong ang kambal. Cain, labanan mo sarili mo ha. Huwag kang makikinig sa bulong na yan. Kung nagawa ko, alam ko magagawa mo rin. Hindi ako katulad mo, Abel. Hindi ko kaya ang ginagawa mo. Cain, makinig ka sa akin. Huwag mo ngayang lamunin ka ng halimaw mo. Pakinggan mo lang ang boses ko. Lumayan mo ako. Hayaan mo akong makatikim ng ibang sariwang putahe, Abel. Kung di ka tatabi sa daraanan ko, masasaktan ka rin. Sa isang iglap ay tuluyan na nga nag-anyong tukhong si Cain. Matatalim ang mga kuko. Namumula ang matang parang nagliliyab at ang muka ay katulad na naman sa kunyeho na huli nilang kinain. Nagtangtang lumabas ng bakuran ng halimaw pero pinigilan siya ni Abel sa abot na makakaya nito hanggang sa nagpambuno na nga sila. Mabuti na lang din ay malayo ang kanilang tirahan kaya walang nakakakita sa anyong tukhong ni Cain. Nagpalitan sila ng suntok, kagat at hampas gamit ang mga lakas na hindi pangkaraniwan. Si Abel ang naturuan ng pagdepensa sa unang pagkakataon ay nagbigkas ng orasyon at pinilit nilang pakalmahin ang kakambal. At nagtagumpay nga siya kaya unti-unting nanumbalik ang anyo ni Cain sa normal. Sabay silang napahiga sa lupa habang umihingal at tila parehong naiiyak. Eksakto rin ang pagdating ng magkapatid na albularyo na naabutan sila sa ganoong sitwasyon. Anong nangyari sa inyo, Abel at Cain? Nakaramdam na naman po kami ng pagkauhaw pero hindi ko na naman nakontrol at napatalima lang ako ni Abel gamit ang tinurong orasyon ni Tatay Julio. Hindi lang ako may gawa nun, Cain. Tinulungan mo rin ang sarili mo. Tama na, Abel. Huwag mo na pag-anin ng loob ko dahil mas lalo lang akong naiinis sa sarili ko eh. Anak, Cain, huwag mong ilayo ang sarili mo. Tama ang kambal mo. Hindi lang dahil sa orasyon kaya ka nakabalik sa dati. Dahil din yun sa sarili mong kagustuhan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Paano kapag nalaman ni Kapitan dito na ako ang gumawa ng ganun sa apo niyang si Adan? Siguradong madadamay din po kayo ni Tatay Julio. At siguradong hindi na nila kami tatanggapin dito sa baryo. Ipagtatabuyan nila kami. Bago pa mangyari yon, ay aalis na tayo rito. Hindi ba, Kuya Julio? Ha? Ano? Sumang-ayon ka na lang. Oo. Tandaan niyo to, Abel at Cain. Kahit saan man tayo magpunta, ay palagi niyong bitbit ang karunungan, ang pananagutan, at ang pag-asa na balang araw ay maiintindihan rin nila na hindi lahat ng may dugong aswang ay isang halimaw. Kung minsan ay mas halimaw pa ang laman ng isip at ginagawa ng isang tao kaysa sa itsura ng isang aswang. Dahil sa tumitinding paghihigpit sa baryo, kaya naging tama rin naman ang desisyon nila na umalis pansamantala roon. 1:30 ng madaling araw, sa gitna ng malamig na hangin at hamog ng kagubatan, nakatayo silang 4 sa labas ng lumang bahay na bato. Ito na kasi marahil ang huling sandali na tatanawin nila ang kinagisnang tahanan.
Binitbit ng magkapatid na Julio at Julia ang lahat ng maaari nilang madala sa pag-alis. Mga halamang gamot, anting-anting, mga aklat ng sinaunang orasyon at mga kagamitan sa panggagamot. Si Abel at Cain naman ay tahimik lang na nakasunod sa kinagisnang mga magulang. Naglalakad sila sa likod ng karitong hinihila ni Ginoong Julio. Tay Julio, Nay Julia, patawarin niyo po ako ha. Alam ko pong dahil sa akin kaya kailangan niyo pong iwan ang lahat ng kinagisnan niyo po rito sa baryo. Hindi ikaw ang dahilan, Cain anak. Ang totoong dahilan ay ang takot at ang takot ay hindi laging may katwiran. Hindi lahat ng paglayo ay pagtakas. Minsan, ito ay para sa pagkatao nating kailangan ng kagalingan at kapayapaan. Babalik pa po ba tayo sa lugar na ito? Hindi natin alam at walang makakapagsabi. Siguro kapag umupa na ang tensyon at paghahanap nila sa tukhong. Delikado si Kapitan dito, lalo na kapag naalaman niya ang sikreto niyong magkapatid. Baka po mas lalo lang silang maginala dahil sa pag-alis natin. Wala na kaming paki ni Kuya Julio tungkol sa bagay na yon. Mas importante sa amin ay ang kaligtasan niyong dalawa. Salamat po, Nay Julia, Tay Julio. Habang binabagtas nila ang bakuran ay nanahimik na muna silang apat at ganun din ang paligid. Ang gabi ay tila nakikisimpatya sa kaganapan dahil kahit ang kuliglig ay hindi nagpapansin ng gabi. Para silang kinakain ng katahimikan. Pagdating nila sa paanan ng bundok, tumigil si Julio at lumingon. Sa pagkakatanda niya kasi, ay doon nila nakita ang Nanay Eva ng kambal na nag-iwan sa kanila. Dito nagsimula ang lahat sa lugar na ito. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Wala yan, Abel. Katulad ng sabi ng Nanay Julio nyo. Katulad ng sabi ng Nanay Julia nyo. Babalik din tayo rito sa baryo sa tamang panahon. Kailangan muna nating hanapin ang lugar kung saan hindi takot ang nangingibabaw, kundi pang unawa sa kapwa. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa malayong lugar. Nagpahinga muna sila sa isang abandonadong bahay at doon nga ay napanaginipan ni Aling Julia ang tungkol sa baryo. Sa tuwing meron pa naman siyang panaginip ay itinuturing niya itong isang paalala o babala dahil nga sa may lahi rin silang babaylan. At ang isa sa kakayahan nila ay ang makakita ng mga pangitain sa pamamagitan ng panaginip at iba pa. Kitang-kita niya sa pangitain na dahil sa pag-alis nila sa baryo Kabalantian ay mabilis ngang kumalat ang balita tungkol sa pagiging halimaw ng kambal. Lumaganap ito na gaya ng apoy sa tuyong damo. At nang malaman ni Kapitan Lito ay galit na galit siya lalo na sa magkapatid na albularyo. Panasalot! Pinagkakatuwalaan pa naman din natin ng magkapatid na albularyo yun! Yung pala, nag-aalaga sila ng mga halimaw! Kaya pala iba talagang tingin ko sa kambal na yon, lalo na sa kain na yon. Sila pala yung mga tukhong na umatake sa apo ko. Natatandaan ko na nga po, Lolo. Si Cain nga po talaga yun. At hindi ako pwede magkamali sa boses niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahuli ang mga yon. Sinisiguro ko sa iyo, Apo, na mahanap sila kahit saan pa sila makarating. Parurusahan ko sila para hindi pa marisa ng iba. Walang puwang ang mga aswang sa baryo Kabalantian at ang mga taong kumukob sa kanila. Nang magising si Aling Julia ay kagad niyang sinabi sa kapatid ang tungkol sa pangitain sa pamamagitan ng panaginip. Dahil doon ay nagpatuloy na sila sa takot na baka masundan pa ng mga tauhan ni Kapitan Lito. Ilang araw matapos umalis ay natagpuan nga nila ang isang maliit na pamayanan sa pagitan ng dalawang bundok. Katulad sa baryo Kabalantian ay payapa, tahimik at walang masyadong tao rito. Tinanggap sila ng isang matandang babaylaan na si Aling Sabel na dati nang kakilala ng kanilang ina. Muling nagsimula ang buhay nilang apat bilang isang pamilya. Sa bagong lugar ay nagturo ng paggagamot si Julio at si Julia naman ay naging tagapayo ng mga ilang buntis. Si Abel
ay tumutulong-tulong sa mga hayop at pananim sa bukid. Ngunit si Cain ay nanatiling tahimik. Lagi siyang naupo sa gilid ng ilog at pinagmamasdan ng tubig na animoy sa lamin ng kanyang sarili. Abel, paano kung hindi ko na kayang lamig sa loob ng pagkatao ko? Anong ibig mo sabihin, ha? Nakakaramdam ka na naman ba ng pananabik sa sariwang karne at dugo ng tao? Hindi naman. Pakiramdam ko lang, simula nang umalis tayo sa Barrio Kabalantian, parang nanlamig na yung puso ko. Kaya natanong kita kung paano kung hindi ko na makayanan itong lamig na nararamdaman ko. Hindi natin kailangan na laging mainit ang puso para maging mabuti. Minsan sapat na ang hindi natin hinahayaan ang lamig na tuluyang manalo. Ang lalim naman ng mga sinabi mo. Kaya nga, parang hindi tayo mga 10 taong gulang kung mag-usap, no? Wala ba yung pambatang usapan naman? Ewan ko nga rin ba, masyado tayong nagiging senti. Sobrang payapa kasi sa lugar na to Hindi ko na maiwasang mapaisip talaga. Tulungan mo na lang muna ako mamaya dun sa baboyan ni Aling Sabel para naman maiba-iba yung iniisip mo. Malayo na tayo sa Barrio Kabalantian, kaya wag na tayo mag-isip ng hindi maganda. Oo nga, tama ka nga. O sige, tutulong ako sa iyo pero ikaw ang maghuhugas ng plato mamayang gabi, ha? Sige ba? Yun lang pala Pero basta, ikaw naman yung mag-aayos ng tulugan natin, ha? Sige, payag ako. Basta ikaw naman ang magpapakain sa mga manok natin. Habang nagkakasiyahan ng kambal sa gilid ng ilog, mula naman sa baryo na kanilang tinakasan ay nagbabadya ang matinding plano. Pag-uwi ng bahay ay nakatipo na nga ulit ang 4 at sabay-sabay na nagsalo-salo ng hapunan. Nang mapansin nila Aling Hulya at Mang Hulyo na masaya ang kambal, ay tila nabunutan sila ng tinik. Ngayon na lang ulit kasi nila nakita na masaya si Cain. Mukhang masayang-masaya kayo ngayong kambal, ha? May maganda yatang nangyari sa inyo kanina. Opo, Nay. Si Cain, tinulungan ako sa paglilinis at pagpapakain ng mga hayop ni Aling Sabel. Dahil po ron, napadali ang trabaho ko. Aba, maganda nga yan. Mabuti at nakikihalubilo ka na ulit, Cain. Tama yan. At ilapit mo ang sarili mo sa mga taga rito kaysa magsolo ka ng magsolo sa gilid ng ilog. Pumayag na lang naman po ako kasi ang usapan po namin ay siyang maghuhugas ngayon ng mga pinagkainan natin. Pero ikaw maglilinis ng kwarto natin ngayon gabi, ha? Oo nga, pero ikaw ang papakain ng mga manok ni Tatay Julio bukas. Aba, ayos yung mga kalokohan nyo, Nakakatuwa kayong pagmasdan na dalawa. Mabutit bumalik na ang sigla ninyo. Masayang-masaya talaga ang puso ko na makita kayong ganyan. Dahil nga sa usapan na yon, ay nahawa na rin ang kasiyahan ng magkapatid na Julio at Julia. Nang matapos na ang hapunan, habang naguhugas ng pinagkainan si Abel, si Cain naman ay naglilinis na sa kanilang kwarto. Si Mang Julio ay nasa likod ng bahay para i-check kung nakalak na maayos ang pinto ng manukan, habang ang kapatid niyang si Julia ay nakatanaw lang sa malayo mula sa bintana ng bahay. Iniangat ng babaeng babaylan ng kamay niya dahil tila merong ibinubulong sa kanya ang hangin. Nang makita yun ng nakatatanda niyang kapatid, ay lumapit kagad yun sa kanya. May problema ba? May ibinubulong na naman ba ang hangin sa'yo? Wala pa naman sa ngayon. Pero napapansin ko lang, kuya, na parang may kakaiba sa simoy ng hangin ngayong gabi. Ikaw ba napapansin mo ba? Malumanay naman ang hatid ng hangin kaya huwag kang mabahala masyado. Kung may nagbabadyang panganib, naniniwala akong ipapakita yun sa'yo sa pangitain. Hindi na sila nakapag-usap dahil lumabas ng kwarto si Cain at napatingin sa kanila. Nagngitian silang tatlo at pagkatapos ay nagkanya-kanya na rin. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi. Habang nahihimbing na nga ng tulog ang lahat,
ay muling ang dinalo ng pangitaing panaginip si Aling Hulya. Tila ba lumipad ang diwa niya hanggang sa makabalik sa baryo Kabalantian. Sa diwasang malapit sa munisipyo ay nakita niya na lihim na nagtitipo ng ilang mga kalalakihang galit at natatakot. Hawak nila ang kani-kanilang mga bolo, itak at sulo. Ang ilan ay may bitbit pang ang mga balisong at palaso. Kinabahan kagad ang babaeng babaylan kaya naisip niyang bumalik na pero nakita niyang lumitaw si Kapitan Lito na may hawak ding mga sandata. Huminto siya at pinakinggan ang usapan ng mga kalalakihan. Hindi tayo ligtas hanggat narito sa paligid ng kambal na halimaw na iyon. Ayon sa balitang nakarating sa akin, nasa munting pamayanan sila. Kahit malayo sila rito sa atin, hindi ako magpapakampante katulad ng iba na walang pakialam. Kung nasaktan ng tukhong na iyon ng apo ko, hindi malayo masaktan din nila ang mga mahal nyo sa buhay at ng iba pa. Huwag tayong paloko sa awa at huwag natin hintayin na may anak tayong mapahapak. Siguradong doon sila mag-asik ng lagim sa munting papayanan. Kaya dapat silang mapigilan. Sumang-ayon ng mga kalalakihang naroon kaya nagpatuloy sa pagsasalita ang Ginoo. At para sa kaalaman yung lahat, mga kasama, ang maalamat na aswang na tukhong ay may kakayahan daw na gayahin ang itsura ng huli nilang biktima. Isipin natin mabuti to. Paano kung yung isa sa mga mahal natin sa buhay ang nabiktima niya at gagayahin niya ang mukha nito sa susunod niyang pag-asik ng lagim? Papayag ba kayo mangyari ang ganon? Hindi, di ba? Kaya habang hindi pa nahuhuli ang lahat, gumawa na tayo ng aksyon. Magtungo tayo sa munting pabayanan para masupil ang kambal na tukho. Ang lahat ay sumang-ayon sa nais ni Kapitan Lito. Kahit si Adan na tahimik lang na nakaupo sa isang gilid ay nakisang-ayon din sa bugso ng damdamin ng mga galit na tao. Nang masaksihan niyo ni Aling Hulya ay dali-dali siyang bumalik sa kanyang katauhan. Pagbangon ay pawis na pawis siya at punong-puno ng pag-aalala dahil sa mga narinig. Iling saglit pa ay nakarinig siya ng mga nagmamadaling yabag hanggang sa sumulpot sa pintuan ng kwarto niya si Mang Julio. Kitang-kita matinding pag-aalala sa mukha nun. Ano nangyari, Kuya Julio? Sa unang pagkakataon ay nanaginip ako ng masama. May masamang binabalak si Kapitan dito laban sa kambal. Huwag naman sana mangyari. Nagpaplano na nga silang pumunta rito sa munting pamayanan, Kuya. Anong ibig mong sabihin? Nakita at narinig ko sa pamamagitan ng plano nila. Ngayon lang mismo. Anumang oras mula ngayon ay pupunta na sila rito. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Gisingin mo na sina Abel at Cain para makapag-alsabalutan na tayo. Kahit saan tayo magpunta, susundan at susundan tayo ng mga iyon, Kuya. Kailangan na natin silang harapin. Pero paano yung kambal? Hindi naman ako nag-aalala para sa ating dalawa dahil alam kong kaya nating ipagtanggol ang mga sarili natin. Nag-aalala ko kay Abel lalo na kay Cain. Poprotektahan natin sila, Kuya. Ano pong nangyayari, Nay? Tay, naalimpungatan po kayo sa mga boses nyo eh. Natigilan na sa pag-uusap ang magkapatid na albularyo nang makita nila sina Abel at Cain na sumulpot naman sa likuran ni Mang Julio. Hindi kaagad na makapagpaliwanag ang Ginoo kaya humirit na si Cain dahil narinig niyang binanggit ang pangalan nila. May problema po ba, Nay? Tay, narinig ko po na binanggit niyo yung pangalan namin ni Abel eh. Kanino niyo po kami po protektahan? At bakit? Wala yun, anak. Nalaman na po ba ni Kapitan Lito kung nasaan tayo nagtatago? Kung ganun po, handa po kong harapin sila para humingi po ng tawad sa nagawa ko kay Adan. Pero kung hindi po sila papayag, sa palagay niyo po ba, Nay, Tay, kung tatanggapin ko po ang pagiging tukhong, matitigil na rin po ba ang lahat ng ito? Hindi nyo kailangang tanggapin ang pagiging halimaw para lang maunawaan ng mga tao ang pagkataon nyong dalawa. Tandaan nyo na mahal namin kayo ng Tatay Julio nyo. Kahit na sino pa kayo, hindi mahalaga ang iisipin ng iba. Pero bakit po aalis na naman tayo sa lugar na ito?
hindi tayo aalis. Di ba, Kuya Julio? Ha? Oo. Hindi tayo aalis at paghahandaan natin ang pagdating nila. Sama-sama natin silang haharapin, mga anak. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay bumalik na ang lahat sa pagtulog. Kinabukasan ay pinaghandaan nga ng magkapatid na albularyo ang pagdating ng mga taga-Baryo Kabalantian. Pero lumipas sa mga araw ay wala pa ring sumulpot. 3 araw at gabi pagkatapos ng mga pangitain ni na Aling Hulya at Mang Julio, patulog na sana sila ng tila may bumasag sa katahimikan at kapayapaan ng gabi. Magkasabay na napabalikwas ng bangon ng kambal matapos nilang maramdaman ang mga tunog sa palibot ng kanilang bakuran. Ilang saglit pa ay dumating sa silid nila ang magkapatid na albularyo. Ano pong mga ingay na naririnig namin sa labas ng bahay? Nay, Tay? Nandito na sila, mga anak. Kaya huwag kayong gagawa ng ingay masyado. Dahil siguradong kapag nakarinig sila ng kahit na anong tunog na gawa ng tao, siguradong yayarihin nila tayo. Nang sumilip si Mang Julio sa maliit na siwang, ay nakita nga niya sa labas ang mga kalalakihan ng Baryo Kabalantian. Pinalibutan na sila ng mga taong may hawak ng apoy at armas sa pangunguna ni Kapitan Lito. Kasama si Mang Obet at iba pa. Lumapit din si Cain at nang makita niya ang dami ng tao, ay nag-alala siya sa buhay ng mga tumatayo nilang magulang. Tay, ano na pong gagawin natin? Akala ko po ba pinagandaan niyo po ito? Oo, anak. Pinagandaan na namin to. Kaya maghintay lang tayo sa gagawin nila. Saka tayo aaksyon. Samahan niyo muna ron ang nanay at kapatid mo. Sesenyasan ko na lang kayo. Alam na ng nanay Julio mo ang gagawin kapag sumenyas na ako. Sige po. Paglapit ni Cain, ay muling sumilip ang kanilang ama-amahan at doon na nga nila narinig ang malakas na boses ni Kapitan Lito. Lumabas na kayo, Julio at Julia! Alam na namin na dyan kayo nakatira at alam na rin namin na may mga halimaw kayo kinukupkop. Mga pinagkatiwalaang albularyo pa naman kayo pero nakuha nyo kumupkop na mga aswang. Ipaliwanag nyo sa amin dahil baka sakaling maintindihan namin at papatawad kayo ng kapatid mo. Pero huwag kang umasa na papatawarin ko pati ang mga tukhong na nasa pangangalaga nyo. Lalo na't sinaktan ng isa sa kambal ang apo kong si Adan. Napabuntong hininga si Cain nang marinig yon. At dahil doon ay nagpasya na si Mang Julio na lumabas katulad ng isa sa mga plano nilang magkapatid. Humarap siya sa mga kalalakihan ng Baryo Kabalantian. May nahon, ngunit matigas ang paninindigan ng Ginoo. Bakit nyo kami pinagtataguan, ha? Hindi kami nagtago. Nagpakita kami sa inyo bilang mga manggagamot at tagapagturo. Kapitan Lito, hindi nyo kami mga kaaway. Kakampin nyo kami. Parang nakapagdududa naman ang mga sinasabi mong yan, Julio. Kalat na ang balita sa buong Kabalantian. Kumupkup kayo ng halimaw at kambal na tukhong pa. Hindi halimaw sina Abel at Adan. Mga bata lang din sila na nangangailangan ng kalinga. Kasi kalingan! Nakita mo ba ang ginawa ng halimaw niya kay Adan? Sinalmot ng tukhong na inaalugan nyo ang balikat niya. At dahil sa infeksyon, kabuti ka nang maputulan ng braso ng apo ka. Ang Abel at Cain na yan, mga halimaw sila kaya dapat silang mabigyan ng leksyon. Hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi mo, Kapitan Lito. Alam kong galit ka lang ngayon, pati ang mga kasama mo. Kaya nyo nasasabi ang mga yan. Pero maniwala kayo sa akin, hindi masasama ang mga anak-anakan namin. Galit na galit talaga kami ngayon. Kaya ilabas nyo na ang mga halimaw at isuka bago pa tayo magpang-abot. Ayaw ko kayong saktan ni Julia dahil malaki ang naitulong nyo sa Baryo Kabalantian. At tinatanaw namin nyo bilang isang malaking utang na loob. Kung totoo ang sinasabi niyong tinatanaw niyong bilang malaking utang na loob, ang mga nagawa naming tulong ng kapatid ko. Ako na nakikiusap sa iyo, Kapitan. Umalis na kayo at hayaan niyo na lang kami rito sa munting pamayanan na mamuhay ng tahimik. Hindi ka mapagbibigyan ng gusto mo.
hanggat hindi nyo sinusuko ang mga tukong, hindi kami aalis sa lugar na ito at ipapamalita namin sa buong munting pamayanan ang tungkol sa mga halimaw na kinapkap niya. Kung ganun wala na akong magagawa kundi labanan kayo. Wala na nga tayong magagawa kundi labanan ng isa't isa. Mga kasama, magsihanda kayo dahil ngayong gabi na to, hindi tayo uuwi sa Bano Kabalantian hanggat hindi natin kasama ang mga tukong na dapat nating parusahan. Nang marinig yun ng kambal, ay nagulat sila pareho. Umakma sila ng pagkilos pero hindi sila pinahintulutan ni Aling Hulya. Nay, huwag niyo po kaming pigilan ni Abel. Masasaktan nila ang tatay kapag nagkataong naglaban sila. Mag-isa lang po siya ron at wala siyang katulong. Pasensya na mga anak, dahil ito lang ang naisip naming plano ng tatay Julio nyo. Hindi kami papayag na makuha kayo ng mga taong yon. Lalo na ni Kapitan Lito. Malupit siya at walang pinalalampas na kahit na sino. Yun na nga po, Nay Kung wala tayong papalampasin kahit sino, bakit pa namin kailangan magtago ni Abel? Kayang-kaya po namin ang mga sarili namin, lalo na po ako. Hindi po ako papayag na masaktan nilang tatay. Kahit pigilan niyo pa ako ngayon. Hindi na nga nagpapigil si Cain sa kanyang inainahan. Nang hawakan siya nito sa braso ay piniglas niya at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Sumunod din si Abel pagkalaon dahil katulad ng kanyang kambal ay ayaw niya ring mapano ang kanilang ama-amahan. Sa tapat ng bakuran magsisimula pa lang ang pagsalakay ng mga kasama ni Kapitan Lito nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Napalingon silang lahat doon at laking gulat nga ni Mang Julio na magkasunurang lumabas sina Cain at Abel. Cain! Abel! Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba sinabihan ko na kayo? Ano ba naman? Nasaan ang nanay Julia niyo? Hindi po kami papayag na saktan nila kayo, Tay. Tama po. Kami ang kailangan nila kaya kami ang dapat pong umarap dito. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Ay naku naman mga anak, dapat makinig na lang kayo sa amin ng nanay niyo. Pinalalalaan niyo lang ang sitwasyon Wala po akong paki sa iniisip ng mga tao, Tay. Kung sasaktan nila kayo, ako makakarap nila at hindi ako magdadalawang isip na gumanti. Unti-unting nagbago ang kulay ng mga mata ni Cain, pero kinokontrol niya pa rin ang sarili na hindi magpalit ng anyo bilang isang tukhong. Nang makita ng mga tao ang pamumula ng kanyang mga mata, ay nahintakutan ng mga yon. Wala pa man siyang ginagawa, ang ilan ay nasisindak na. Pero ang isang kagaya ni Kapitan Lito na matindi ang galit sa halimaw, si Mang Obit na dali-daling tumakbo palapit kay Cain. Hawak niya ang matalim na itak na sumalakay sa maangas na batang tukhong. Cain! Aatake si Mang Obit! Alam ko! Eksaktong kalalabas lang ng bahay ni Aling Julia ay nakita nga niya ang pag-atake ni Mang Obit. At katulad ng kapatid ni Mang Julio ay napasigaw na lang siya sa pagkabigla. Pero kahit malapit na si Mang Obit ay hindi pa rin kumilos si Cain. Nanlilisik niya pa rin pinagmasdan ng Ginoo at hindi siya tumakas. At nang tatagay na siya, sa halip na lumaban, ay tuluyan siyang nagpalit ng anyo bilang tukhong at tinubad niya ang kanyang pang-itaas na suot at ibinaba ang kanyang muka. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan, lalo na si Kapitan Lito na tila nalito na nga sa nangyari. Dahil tuloy doon ay natigilan din si Mang Obit na punong-puno ng pagtatakang tumitig lang sa batang lalaki. Ano pang ginagawa mo, Obet? Tagay mo na yan! Bago pa magpalit ng anyo bilang tukong! Huwag kang basta tumunga nga dyan! Opo, Kapitan Lito. May dugo ako ng tukong. Kami ng kambal ko. At opo, tama po kayo. Nasaktan ko si Adan pero ginawa ko po yun hindi dahil sa gusto ko lang. Gumanti ako sa ginawa niyang pangapi kay Philip Pilay na anak mo, Mang Obet. Alam ko pong hindi yun rason para gumanti pero kung kayo pong nasa katayuan ko, kung alam niyo pong may kakayahan kayong tumulong sa kapwa, alam kong gagawin niyo rin po ang ginawa ko. Ang dami mong sinasabing aswang ka! Pinalalabas mo pang masama ang apo ko, ha? Binabaluktot mo ang katotohanan! Dali-daling tumakbo si Kapitan Lito at inagaw ang isang mahabang tabak sa kasamahan nilang lalaki.
Nang makita yun ni Mang Julio, ay dali-dali naman niyang kinuha ang hawak ni Mang Obet na itak at ito ang ginamit pansalag sa pag-atake ng kapitan. Dahil doon ay nagkagulo na nga ng tuluyan. Kagad lumabas ng bahay si Aling Julia at muling hinatak ang kambal papasok sa loob. Pagkatapos ay nagsaboy siya ng kung anong pulbura sa labas. Nang umalingasaw ang amoy noon ay tila napahinto ang ibang nakalanghap at sa isang iglap ay para silang mga natulala. At dahil alam na ni Kapitan Litong tungkol sa mga ganong bagay, kaya dali-dali siyang nagtakip ng ilong habang nakikipaglaban kay Mang Julio. Magsitakip kayo ng mga ilong niya! Huwag kayo magpapaniwala sa aswang na yan! Kung napalabas niyang masama ang apo ko, maaari niya rin gawin niya sa mga mahal niya sa buhay. Ang mga kampo ng Diablo ay magaling magpaikot sa tao, kaya bibilugin din nila ang mga ulo ninyo. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan nila. Hindi ko pinalaking sinungaling ang mga anak ko. May katigasan sila ng ulo pero ni isang beses ay hindi nila kayang gumawa ng kasinungalingan. At hindi sila mga kampo ng Diablo. Mga kasama, naririnig niyo ba ngayon ang sinasabi ng magaling na albulalong si Julio? Kahit sila magkapatid ay napaikot ang mga tukong na ito. Siguradong nasa ilalim na rin sila ng kapangyarihan ng mga aswang. Kaya sugurin niyo na sila sa loob. Bilisan niyo! Dahil sa mga sinabi niyo ni Kapitan Dito, ang mga natitirang hindi nakalanghap ng sinaboy ni Aling Julia ay kagading nagtakip ng ilong. Sumulakay sila sa loob na hindi na napigil ni Mang Julio dahil patuloy silang nakikipaglaban. Julia! Umalis na kayo ng mga bata! Bilisan niyo! Mula sa loob ng bahay ay narinig ni na Aling Julia, Abel at Cain ang sigaw na yon ni Mang Julio. Nay, wag po nating iwan ng tatay. Wala tayong magagawa mga anak. Kailangan na nating umalis dito. Hindi po ako papayag, Nay. Balikan po natin si tatay. Wag na matigas ang ulo mo, anak. Cain, gusto mo bang mapahamak tayong lahat dito? Pero Nay, wala nang pero-pero. Magmadali na kayo. Doon sa likod ng bahay. Bilis! Wala na ngang nagawa ang kambal kundi sumunod sa sinasabi ng kanilang ina-inahan. Habang nagmamadali silang tahakin ang likod ng bahay, ay biglang may 4 na sumulpot na lalaking galit na galit. Ang dalawa ay may dalang pana na may balang pangontra sa mga aswang, habang ang dalawa ay may mga kalawanging itak. Pakiusap, hindi natin kailangan magpatayan. Paalisin niyo na kami. Wala tayong mapapala sa ganito. Naudlot na ang ginang sa pagsasalita nang may dumaang palaso sa kanyang harapan. Kamunti ka na siyang matamaan. Mabuti na lang ay nahila siya kaagad ni Abel. Ang batang lalaki tuloy ang nataplisan ng pana. Nang makita yun ni Cain ay tuluyan na ngang na-trigger ang kanyang kalooban. Ramdam niya ang pag-init ng buo niyang katawan na parang may kumukulong lava roon. Ilang saglit pa ay unti-unti na nga siyang nagpalit ng anyo. Kitang-kita ng 4 na lalaki ang pagiging kuneho ng kanyang muka. Gulat na gulat sila sa paghaba ng kanyang tenga. Bukod doon ay tumuli sa mga kuko niya at tumaba ang mga pangil. Nangitim din ang kanyang mga balat at mas lalong tumalim ang tingin. Napasigaw ang 4 na lalaki ng halimaw bago sila umatake. Dahil doon ay hindi na nga tuluyang nakapagpigil si Cain. Sinalakay niya ang pumana kay Nanay Julia. Anak, Cain, wag! Cain, wag mo silang patayin! Huli na bago maawat ni Nanay Julia at Abel ang tukhong na sinunggaban ng isang Ginoo. At katulad nga ng isang tuko, ay talagang kapit na kapit siya sa likuran ng lalaki. Kahit anong pagpupumiglas noon ay hindi siya bumibitiw hanggang sa sakmalinan niya sa leeg. Sumirit ang masaganang dugo kasabay ng pagsigaw ng lalaking unti-unti ring nangisay. Dahil doon ay umatake na ulit ang 3 pang natitira. Ang isa pang may pana ay umatake pero ginamit ni Cain na pansalag ang kanyang biktima. Nang bumitaw siya roon, ay natapyas ang balat ng lalaki na kagad dumandusay sa sahig habang nangingisay-ngisay. Sige, subukan niyo pang sumalakay. Iisa-isahin ko kayong lahat. Anak, tumigil ka na. Wag na anak.
Tama na. Huwag kang mananakit ng mga tao. Kapag pinagpatuloy mo yan, mamamayanin na ng tuluyan ng sakatauhan mo ang tukhong. Nay, papatayin po nila kayo ni tatay eh. Kaya hindi po ako papayag na mangyari yun. Tatanggapin ko po ang pagiging tukhong ng buong buo. Maprotektahan lang po kayo. Isang pana na ang tumama sa likurang hita ni Cain at nang lingunin niya yon ay tumakbo na ang lalaking may gawa. Nagalit siya ng gusto at mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan ng gumawa nito sa kanya. Naabutan niya ang lalaki sa isang gilid at na-corner niya ito. Ang lakas ng loob mong kutong lupa ka. Sinubukan pa ng lalaki na muling umatake, pero sinunggaban na siya ni Cain at walang kaabog-abog na binali ang ulo sa kakinagat sa leeg. Sumirit na naman ang masaganang dugo na tumaga sa buong katawan ng lalaking walang buhay. Pagkatapos nito ay nagpatuloy pa siya sa pagnatngat ng leeg ng biktima. Tila ang uhaw na nararamdaman ng kalooban niya ay mas lalong nabuhay. Mas nahayok siya sa sariwang dugo at karne kaya nilantakan na niya ng husto ang biktima. Ang sarap ng pakiramdam. Natatakam ako. Naaliw ako sa sariwang dugo at karne. Gusto ko pa! Gusto ko pa! Hindi na niya namalayan na nabiyak na niya ang hanggang dibdib ng kawawang biktima. Napahintulang siya nang makita ang sariling refleksyon sa harap ng lumang salamin doon sa kwarto. Nabitiwan niya ang patay na katawang humandusay sa sahig at napatras hanggang sa mapasandal sa bintana. Para siyang natauhan sa mga nangyari at bumalik sa sariling wisyo. Ano na naman itong nagawa ko? Diyos ko po! Natigilan siya at napatingin sa patay na katawan ng lalaki. Nang muli niyang tingnan ang sarili sa salamin ay mas lalo siyang natakot. Dahil bukod sa pagiging tukhong ay tila naliligo na siya sa sariwang dugo. Nang magawi naman ang tingin niya sa bintana, nakita niya sa labas na patuloy pa rin ang tatay Julio niya sa pakikipaglaban kay Kapitan Dito at sa isa pang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Tatay! Kailangan ko siyang tulungan! Anak! Cain! Madali ka rito! Ang kapatid mo! Dahil sa sigaw na narinig niya sa bandang kusina ay dali-dali na nga muna siyang tumakbo doon. Naabutan niya si Aling Julia na inaalalayan si Abel na tila nanghihina. Nasa unahan ng dalawang mahal niya sa buhay ang dalawa pang lalaki na may hawak ng mga kalawanging itak. Ano po nangyari kay Abel? Yung dumaplis na pana sa kanya kanina, may lason. Nang sabihin niyo ng ginang ay saka na nga rin naramdaman ni Cain ang epekto ng lason ng pana na tumama sa likod ng kanyang hita. Biglang doble ang kanyang paningin pero hindi niya ininda ang mga yon dahil kailangan niyang mailigtas ang mga mahal niya sa buhay. Pakiusap, paalisin niyo na kami. Mamamatay dito ang anak ko. Mamamatay si Abel. Hindi nakinig ang dalawang lalaki. Umabante pa rin sila kaya pinilit naman ni Cain ang sarili na umatake. Nagawa niyang pabagsakin ng isang lalaki pero hindi na ang pangalawa. Nanghina na rin kasi siya kaya nagulat din si Aling Julia. Cain, ano nangyayari sa iyo? Natamaan din po ako, Nay. Ng pana. Tuluyan na rin bumagsak si Cain pero kumpara kay Abel na tila hinang-hinana, siya ay kaya pa naman makagalaw. Sinubukan niyang pigilan ng isang lalaki pero hindi na niya nagawa. Sumugod na yun sa kanila at sa pag-aakalang masisilo na siya ay biglang sumulpot naman si Mang Obet. Laking gulat nila mag-ina nang pukpukin ng Ginoo ang lalaking aatake sa kanila. Nawalan yun ng malay na humandusay sa sahig. Pagkatapos noon ay nagsabi nga ang Ginoo na umalis na sila. Nagpasalamat din yun dahil sa pagliligtas ni Cain kay Philip Pilay na anak ni Mang Obet. Ganun nga raw kasi ang sinabi ng anak ng Ginoo pero hindi niya may pagkalat dahil natatakot siyang baka saktan na naman ni Adan na isang buli ang anak. Maraming salamat po, Mang Obet. Maraming salamat, Mang Obet, dahil naniwala kang nagsasabi ng totoo ang anak ko. Na nagawa lang yun ni Cain dahil ipinagtanggol niya ang anak mo laban kay Adan. Hindi porke mga tukong sila masasama na sila. Pagkatango ni Mang Obet ay dali-daling lumabas ang mag-iina sa likod ng bahay.
May ilan pang dumating pero hindi na nila nakita kung anong ginawa o dinahilan ni Mang Obet. Nagtuloy-tuloy na nga sila Aling Hulya at Cain habang parehong alalay si Abel na tuluyan ang nawalan ng malay. Paglagpas nila sa ilog ay tuluyan na rin ng hina ang maangas na tukong. Unti-unting bumalik sa anyong tao si Cain at biglang bumagsak kaya pare-pareho silang natumba. Anak! Cain! Hindi ko na po kaya, Nay. Tuluyan na ngang nagdilim ang paningin ni Cain kaya alalang-alala si Aling Hulya. Mabuti na lang ay dumating si Aling Sabel at dali-daling tumulong sa kanila kasama ang pamangkin nitong si Valdez. Dinala sila sa isang yungib at doon ginamot ang mga tama ni na Abel at Cain. Nang makita ni Nanay Hulya na ayos na ang lagay ng mga anak-anakan niya ay nakahinga siya na maluwag. Pero nandun pa rin ang kaba sa dibdib niya dahil nga sa naiwan ng Kuya Julio niya. Hindi niya tuloy alam kung nakikipaglaban pa rin yun o natalo na ng kaaway. Diyos ko po, naway maging ayos lang si Kuya Julio. Sinabihan siya ni Aling Sabel na magpahinga na rin muna dahil ligtas ang lugar na kinaroroonan nila. Si Valdez na rin ang bahalang magbantay habang nagbabantay sila pare-pareho. Aling Sabel at Valdez, maraming salamat sa tulong ninyo. Naiwan ko kasi yung mga gamot pangontra sa lason. Salamat at niligtas nyo si Abel at Cain. Kahit na alam niyong mga tukong sila. Ngumiti lang ang may edad na babae. Pagkalaon ay sinabi nga niya na nung unang salta pa lang nila sa munting pamayanan ay alam na ng babaylan na tukhong ang kambal. Napayak na lang si Nanay Hulya dahil nakaramdam siya ng kagaanan ng loob. Bago umalis si Aling Sabel, ay nag-iwan siya ng ilang mga gamit para makatulong sa kanila kung sakaling may mangyari. Naiwan din muna roon si Valdez para magbantay sa kanila. Mag-iingat kayo, Aling Sabel, dahil baka pati ikaw madamay sa gulo. Ngiti lang ulit ang tinugo ng ginang bago lumabas ng yungib. Ininom din muna ni Nanay Hulya ang isang botelyang garapon na iniwan sa kanya at pagkatapos noon ay bigla na lang din siyang nakatulog. Ilang saglit pa ay muli na naman siyang dinalaw ng kung anong panaginip o pangitain. Nakita niya sa isang malawak na bulwagan na nakatayo si Kuya Julio niya, si Cain at Abel. Kaharap ng tatlong lalaki ang mga taga-Baryo Kabalantian. Nakitang-kita ang takot at paghuhusga sa mga mata. Bago nyo kami usigin, alalahanin nyo sana kung paano ko kayo tinulungan laban sa peseng na nanlanta sa mga pananim at mga alagang hayop nyo rito sa baryo. Bago nyo kami pag-isipan ng masama, alalahanin nyo sana kung paano kayo tinulungan ng kapatid kong si Hulya kapag nagkakasakit kayo. Hindi kami naniningil o nanghihingi sa inyo. Nagtatanim kami ng sarili namin para may makain kami at hindi kami namimirwisyo sa inyo. Ikaw, Kapitan, alalahanin mo sana na ginamot mismo ng kamay kong ito ang apo mong si Adan nung nangangailangan siya. Hindi kami mga masasamang nilalang. Katulad nyo rin kami, Adan. Mga bata lang din kami. Katulad din kami ni Philip na natatakot din kaya tigilan niyo na po sana pag-uusig sa amin. Opo, mga tuko kami. Mga aso na itinuturing niyong mapanganib at delikado. Halimaw man po kami sa inyong paningin o sa labas na kahanyuan, pero dito po sa kalooban namin, mga batang natatakot lang din po kami at naghahanap ng kalinga ng isang pamilya. Natagpuan po namin ang pagmamahal na iyon sa katauhan nila Nanay Hulya at Tatay Julio. Huwag niyo po silang usigin dahil lang sa amin. At huwag niyo rin kaming husgahan, kaagad at parusahan. Ang tunay na halimaw ay ang pusong hindi na kaya makakita ng kabutihan. At hindi yun ang mga anak namin sina Abel at Cain. Hindi nila pinili na maging tukhong. Kaya sinikap namin ang mga gamit nila ang katauhang yon, hindi para makapambiktima, kundi para tumulong sa mga mahihina. Dahil sa sinabing yon ni Mang Julio, ay tila naantig ang mga puso ng mga nakikinig na taga-baryo. Maya-maya lang ay isa-isa na ngang ibinaba ng mga taga-Kabalantian ang kanilang mga armas. Si Kapitan Lito, bagamat maigpit pa rin ang tingin, ay hindi na nakapagsalita.
Ang ilan sa mga matatanda ay lumapit at yumukod para humingi ng tawad. Nangunan na nga si Mang Obet, Mang Tomas at Aling Rosario. Tinanggap ng magkakapatid ang paghingi ng tawad ng mga taga-baryo at ikinatuwayo ni Aling Hulya habang nakatingin sa malayo. Naiyak si Cain at napaluhod pati ang kanyang kambal, sapagkat sa unang pagkakataon ay nakaramdam sila ng totoong kapayapaan ng puso. Pangitain ba ito, Panginoon? Kung ganun po magandang pangitain ito kung totoong mangyayari. Pagdilat ng mga mata ay doon lang din napansin ni Aling Hulya na lumuluha na rin pala siya. Pagkapunas niya ng mukha ay napansin niya sa bukana ng yungib si Valdez na nakatayo pa rin. Pagkuwan ay bumaling siya ng tingin sa kambal na nahihimbing pa rin ng pagtulog. Kumusta na kaya si Kuya Julio? Anong oras na ba? Lumapit siya kay Valdez at doon na nga rin niya nakita na magbubukang liwayway na. Nagkausap pa sila ng binata patungkol sa ilang bagay at sinabi nga nun sa kanya na huwag mag-alala. Nirerespeto nga raw sa munting pamayanan si Aling Sabel, kaya hindi siya dapat mangamba sa katauhan ng mga kinukup niyang tukong. Kung sakali man daw na malaman ng taga roon ang tungkol sa totoong katauhan ni na Abel at Cain, ay wala pa rin namang magbabago. Hindi katulad sa Baryo Kabalantian, dito sa munting pamayanan ay malalim ang pangunawa ng namumuno patungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi pala kami nagkamali ng lugar na pinuntahan. Pero nakakalungkot lang isipin na kami pa ang nagdala ng kaguluhan sa payapang lugar na ito. Nahiya ko ng gusto kay Aling Sabel, sa iyo Valdez, at sa mga taga-munting pamayanan. Ngumiti lang ang matangkad na binata at muling nagpayo na hindi niya kailangang mahiya sa mga tao. Wala namang may gusto na kaguluhan pero nangyayari talaga to para na rin sa ikatututo ng lahat. Salamat sa mga sinabi mo, Valdez. Napakahusay ng pagpapalaki sa iyo ni Aling Sabel. Sana ay ganyan din ang magawa ko kay Abel at Cain. Pero kinakabahan pa rin ako sa kanila. Kapag nagising sila ngayon, sigurado nga hanapin nila ang Tatay Julio nila. At kapag nalaman nilang wala rito, magmamatigas na naman sila. Hindi ko na alam kung paano sila pipigilan. Bata pa lamang sila pero kung mag-isip sila at magpahalaga sa isang tao ay parang katulad na rin ng nasa edad na. Ayaw kong mapahamak sila, katulad na nangyari kagabi. Kung di niyo pa kami tinulungan, siguradong mamamatay sila sa lason na pangontra sa aswang. Para mas gumaan ang pakiramdam ni Aling Hulya ay tinuruan siya ng teknik ni Valdez. Dahil may mga kasanayan nga raw ang mga babaylan na hindi naman na natutunan ng ginang dahil sa maagang namatay ang kanyang ina. Nagtapatan sila saka naghawak ng mga kamay at pagkatapos ay sabay na pumikit. Nagpigkas ng ilang mga salita si Valdez. Mga salitang tanging babaylan lang ang nakakaintindi. Pagkatapos niyang sabihin ng tila mga dasal na yon, ay nakaramdam ng kakaibang kaginhawaan si Aling Hulya. Para yung isang enerhiya na gumapang mula sa lupa, papunta sa kanyang katauhan. Dahil tuloy doon, ay napaigpit siya ng kapit sa lalaki. At pagkaraan ng ilang minuto, ay sabay na silang dumilat. Pakiramdam niya ay parang sobrang gaan na lahat, kaya namangha siya sa ginawang yon ng binata. Anong klaseng pamamaraan yon? Ituro mo naman sa akin para magamit ko kay Abel at Cain kapag dumating din sila sa ganoong punto. Inubos na nga muna nila ang oras sa pag-aaral ng orasyon na yon, hanggang sa magkasunuran na ngang nagising sina Abel at Cain. Ay, salamat sa Diyos at gising na pala kayo pareho, Abel, Cain. Ayos na ba ang lagay ninyo? May masakit ba sa inyo? Kumusta yung mga tama niyo ng pana? Hindi ko na po nararamdaman yung kirot sa sugat. Hindi katulad kagabi, para pong sinusunog yung buong kalooban ko na para pong sagad hanggang buto. Ay mabuti naman kung ganun, anak. Abel, ikaw ba, Cain? Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ko na rin po nararamdaman yung matinding init na parang sinusunog yung kaluluwa ko. Wala na rin po yung kirot sa sugat. Pero mabigat na lang po yung ulo ko. Opo, ako rin po. Side effect yan ng panlunas na ginamit sa inyo ni Aling Sabel.
Salamat talaga tinulungan nila tayo ng Kuya Valdez ninyo. Magpasalamat kayo sa kanya dahil siya ang nagbantay sa ating tatlo habang natutulog tayo rito sa iyong. Dahil sa sinabing yun ng ginang ay biglang nagkatinginan ng kambal. Halata sa hilatya ng pagmumukha nila ang pagtataka at naramdaman na nga kagad ni Aling Julia na magtatanong ang mga yon patungkol kay Tatay Julio. Nay, nasaan po ba si Tatay Julio? Bakit tatlo lang po tayong naiwan dito? Uli ko siyang nakita kagabi. Kalaban niya si Kapitan Lito at saka yung isang lalaking di ko kilala. Habang naiimbing tayo rito, siguradong naghihirap si Tatay Julio. Kaya dapat na natin siyang balikan. Sinubukan tumayo at maglakad ni Cain, pero biglang nanghina ang kanyang katawan kaya bumagsak siya kaagad. Mabuti na lang ay mabilis siyang naalalayan ni Valdez at binalikan sa pinagkakahigaan. Mga anak, Abel, lalo ka na Cain. Huwag kayo magpadalos-dalos ng desisyon. Nakita niyo naman kung paano tayo atakihin ng mga yon. May mga pangontra sila laban sa inyo. Kung aatake kayo roon ulit, paano na lang kung mas matinding pangontra na ang gamitin nila sa inyo? Baka hindi na kayo maisalba ng mga halamang gamot at bigla na lang kayong malusaw katulad ng ibang aswang. Wala po kong pakinay. Sinabi ko na po, di ba, kagabi, yayakapin ko na po ang pagiging tukhong ko para maprotektahan po kayo ni tatay. Kung nandito lang po ako nakaupo at nagpapahinga, paano ko po magagawa yun? Babalik po ako sa Bado Kabalantian at iisa-isahin ko sila hanggang hindi nila binabalik si Tatay Julio. Sasama ako sa iyo, Cain. Yayakapin ko na rin ang pagiging tukhong ko. Maprotektahan ko lang po kayo, Nay Julia, pati na rin po si Tatay Julio. Kung ganon, tara na! Tatayo pa lang ang kambal pero dali-daling lumapit sa kanila si Nanay Julia at ginamit kaagad ang orasyon na natutunan niya kay Valdez. Pasensya na kayo mga anak, pero hindi ko kayo hahayaan na magpunta roon ng hindi nag-iisip. Paginawain niyo muna ang mga sarili niyo at nang makabawi kayo ng mga lakas. Naging epektibo naman ito kagad kaya kahit papaano inakainga sila na maluwag. At sinamantala na nga ng ginang ang pagkakataon kaya kagad siyang nagpaliwanag. Abel, Cain, ang totoo niyan hindi ko rin alam kung ano na ang nangyari sa Tatay Julio ninyo. Umaasa lang ako ngayon sa pagbabalik ni Aling Sabel na merong may hahatid na magandang balita sa atin. Bakit ganito po ang pakiramdam ko, Nay? Nagagalit ako sa mga nangyayari pero yung puso ko parang malumanay po at ang gaan ng pakiramdam ko. Hindi ko po mailabas ang galit ko. Parang merong pumipigil. Opo, ganun rin po ako. Dahil yan sa espesyal na dasal o orasyon ng babaylan. Katuturo lang sa akin kanina ni Kuya Valdez ninyo para paginawain ang pakiramdam nyo at makabawi kagad ng lakas. Mga anak, pasensya na talaga at kamuntikan na kayong mamatay kagabi. Nay, pakiusap. Alisin mo na sa amin yung orasyon na to. Gusto ko na pong hanapin si Tatay Julio at pagbayarin sila. Lalo na po si Kapitan Lito. Hindi ko po magagawa yun kung ganito po kahinahon ng pakiramdam ko Cain, makinig kang mabuti. O kahit ikaw din, Abel. Magtiwala lang tayo sa Tatay Julio ninyo. Nakalimutan nyo na yata na meron siyang anting-anting na hawak. Ang buto ng itim na halaman. Hindi basta-basta matatalo ang Kuya Julio ko. Kumpara sa akin mas hasa siya sa pakikipaglaban. Hindi niyo siya dapat alalahanin. Hindi ko naman po talaga inaalala si Tatay Julio Dahil po alam kong kayang-kaya niyang sarili niya. Pero po, si Kapitan Lito at yung lalaking mukhang kriminal, sigurado pong hindi sila gagawa na mabuti o lalaban ng patas Natatakot po ako na baka, ayaw ko po sanang sabihin pero baka patayin nila si tatay. Hindi ko po mapapatawad ng sarili ko kapag nangyari yun nang wala akong ginagawa. Makinig kayong mabuti. Hindi ko nakikita sa pangitain ko na mapapatay nila si Kuya Julio. Sa katunayan yan kabaliktaran ang nakita kong pangitain. Ipakikita ko sa inyo ang pangitain na yon. Lumapit na ang babaeng babaylan sa kanyang mga anak-anakan at kinuha ang tig-isang kamay ng mga yon. Inutusan niyang pumikit ang dalawa at nang masigurong nagawa na ang bilin niya ay pumikit na rin siya.
kapangyarihang ipinagkatiwala sa akin ng mga ninunong babaylan. Humihingi ako ng katiting na lakas sa mga mabubuting elementong naririto sa yungib. Tulungan niyo nawa akong maipakita kay Abel at Cain ang pangitaing ipinagkaloob niyo sa akin. Sa isang iglap ay tila nabalot na matinding katahimikan ng paligid. Nanatili ang tatlo na magkakahawak kamay habang si Valdez naman ay nakatingin lang sa kanila mula sa bukana ng yungib. Ilang saglit pa ay muling bumalik ang ingay ng paligid. At doon na nga isa-isang bumulusok sa isipan ni na Abel at Cain ang magandang pangitain na dumalaw kaninang madaling araw kay Aling Julia. Pagkabitiw ng mga kamay nila ay para pareho na silang naluluhan ng tahimik. Totoo po ba yun, Nay? Ni isang beses, Abel, hindi pa pumapalya ang pangitain ko. Nangyayari to kaya ngayon hindi na rin ako nangangamba talaga. Hindi pa rin po tayo dapat magpakampante. Mapapanatag lang po ko kapag nakita ko na si Tatay Julio. Kaya parang awa niyo na po, Nay. Puntahan na po natin siya. Natigil na ang usapan nila nang sumenya si Valdez at pagkatapos ay humahangos na dumating si Aling Sabel. Lumapit nga kaagad doon si Nanay Julia para itanong kung ano ang nangyari. Ayon sa matandang babaylan, ay natalo nga raw si Tatay Julio ni na Kapitan Lito at ng kasama nito na isa rin palang albularyo. Kinilala ang lalaki na si Catasio na gumagamit ng itim na kapangyarihan. Ipinamalita na nga rin daw sa buong munting pamayanan ang pagiging tukhong ng kambal. Pero sa kabutihang palad ay walang pumansin kay Kapitan Lito. Kaya dahil doon ay dinala nila si Mang Julio pabalik sa baryo ng Kabalantian at nag-iwan ng mensahe sa magkapatid na tukhong. Kung gusto pa raw nila nang makitang buhay ang kanilang tatay-tatayan, ay isuko nila ang kanilang sarili. Nang marinig yun ni na Abel at Cain, ay nabagabag nga sila pero hindi pa rin nila magawang makapagwala dahil nga sa orasyon ng babaylan na magpakalma ng kalooban. Kasama niya palang bayarang albularyo na yon. Hindi nakapagtataka kung bakit malakas ang loob ni Kapitan Lito na labanan at lusubin kami. Kaya rin pala may mga pangontra sila laban sa mga aswang. Dahil doon ay pinaalalahanan silang mag-ina ni Aling Sabel. Nakikita rin kasi ng ginang na kayang gawin ni Kapitan Lito ang mga babala niya. Dahil doon ay nag-isip nga sila ng mainam na gagawin bago bumalik sa baryo Kabalantian. Sa tulong na rin ni Aling Sabel at ng pamangkin nitong si Valdez, ay nakagawa sila ng mabisang plano. At bago sumapit ang 2:00 ng hapon, ay nilisanan nila ang munting pamayanan. Nagpasalamat din sila sa magtiyahin na babaylan na hindi na sumama pero nagpadala naman ng mga gamit na makakatulong sa kanila. At mabilis na lumipas ang oras. Eksaktong 6:00 ng gabi ay narating nila ang bukana ng baryo Kabalantian. Para hindi sila makita ng mga tao ay sa liblib na kakahuyan sila dumaan. Napahintulang ang ginang nang muli niyang makita ang puno kung saan noon iniwan ng kambal ng Nanay Eva nila. May problema po ba, Nay? Napapagod na po ba kayo? Hindi naman. Siguro magpahinga muna tayo rito. Kailangan ko lang magnilay-nilay para matuntun ko ang kinaroroonan ni Tatay Julio ninyo. Habang ginagawa ko yon, maging mapagbantay kayo. Pakiusap, lalong-lalo na sa iyo, Cain. Wag na wag muna kayong aalis nang walang pahintulot ko, ha? Opo. Pumwesto na nga sa isang gilid si Nanay Julia at mabilis siyang nag-meditate. Wala pang halos 1 minuto nakatawid na ang diwa niya at dali-daling nilibot ang buong baryo. Nakita nga niya sa tanggapan ng baryo sina Kapitan Lito na pinagagalitan si Mang Obet matapos itong patakasin si Julio. Pareho kayo ng anak mong pilay. Wala kayong silbi. Ang magbantay na nga lang ang gagawin mo pinatakas mo pa yung tao. Pinatakas niya si Kuya. Maraming salamat sa iyo, Obet. Nagtuloy-tuloy nga si Nanay Julia dahil nakita niya rin na nagpahanda na ng mga tao ang kapitan para hanapin ang kuya nitong nakatakas. Nandun din si Catasio na nagbibigay ng mga panlaban sa mga tutugis sa kanyang kuya.
Akala mo basta-basta ka lang makakalayo, Hulya? Hindi ako papayag na hindi makaganti sa mga tukhong na yon. Hawak niya ang isang espesyal na gulok na pinahida ng katas ng talumpunay. Ayon pa kay Katasyo, isang hampas lang ay siguradong mamamatay kagad ng aswang. Tingnan ko lang kung uubra kayo rito sa tinawag kong tiyan wasak na gulok ko. Magpakita na sana kayo ngayon para masubukan ko na kung gaano to ka-epektibo. Kitang-kita nga ni Nanay Julia mula sa kabilang diwa kung paano bitbitin ng Ginoo ang delikadong sandata. Bukod doon ay may dala rin yung pampalakas ng ugat at langis na ibinigay din ni Katasyo. Hindi ako magpapaloko sa mga tokong. At kung hindi kayang tapusin ng batas ang banta ng mga kagaya nila, pwes, ako ang gagawa. Kailangan ko na talagang mahanap ang Kuya Julio para makalis na kaming lahat dito. Delikado ang mga bata sa sandata ni Kapitan. Ilang saglit pa ay nakita na nga ni Aling Julia ang nawawalang kapatid. Si Mang Julio ay nasa ilalim ng punong balete na malapit sa dati nilang bahay at nagsusunog ng insenso ng kalmahan. Alam kasi ng Ginoo na may paparating na hindi maganda kaya ito kinokontra. Ramdam niya ang panganib sa hangin, maging sa tila buntong hininga ng kagubatan. Umalis ka na dyan, Kuya! Parating na si Kapitan Lito at ang mga tauhan niya! Bakit ka pa kasi nagpunta dyan? Hindi ka nalang umalis ka agad! Napalingon sa gawin niya si Mang Julio na parang nakita siya kahit hindi naman. Pero tila dinig at ramdam ng Ginoo ang presensya ng nakababatang kapatid. Julia, nandito na kayo ng mga bata. Umalis na kayo dahil mapapahamak sila Abel at Cain. Bigla siyang tumayo bitbit ang lumang kahoy na tungkod. Kahit iika-ika ay sinikap niyang makalis sa lugar na yon, pero sumulpot na nga kagad ang grupo ni na Kapitan Lito. Dahil doon ay dali-daling bumalik si Aling Julia sa kanyang katauhan. Nagulat naman ang kambal pagkakitang tila nag-aalala ang mukha ng kanilang nanay-nanayan. Nay, nakita niyo po ba kung nasaan si Tatay Julio? Oo, nakatakas siya pero naabutan siya nila Kapitan Lito. Nay, sabihin niyo na po sa amin kung nasaan ang tatay. Makakatulong po kami sa kanya. Pero, delikado anak, may sandata silang makakapatay sa inyo. Mas gugustuhin ko na pong mamatay nang lumalaban para kay tatay. Kaysa po sa ganito, sabihin niyo na po. Dahil kahit hindi niyo po sabihin, aalis pa rin po ako dito at hahanapin sila. Dahil doon ay wala nang nagawa ang ginang kundi sabihin ang kinaroroonan ng Kuya Julio niya. Pero bago magpunta ang kambal doon ay pinaalalahanan muna sila ng ginang. Babalik ako sa dati nating bahay at kukuha ng iba pang panlaban. Yung mga binigay sa inyo ni Aling Sabel, gamitin nyo na kagad at inumin. Magmadali kayo't iligtas ang Tatay Julio niyo. Makita na lang tayo ron mamaya. Pagkatango ng magkapatid ay wala na silang sinayang na oras. Sabay na nga silang nag-anyong tukong at dali-daling tinungo ang kinaroroonan ni na Tatay Julio at Kapitan Lito. Naabutan nilang nagtutunggali na ang dalawa at talatang dihado ang kanilang tatay-tatayan dahil may mga galos na rin to sa katawan. Lumabas kagad sila para depensahan ng Ginoo. Samantalang natuwa naman ang kapitan nang makita sila. Nagpakita rin kayo sa wakas sa mga tokong. Masusubukan ko na ang bangis itong ibinigay na sandata ni Katasyo. Umada ka na sa ginawa mo sa tatay ko. Matitikman mo ang galit ng isang tukong. Sige, sugod! Hindi ko na hayaan na sirain ang lahi ninyo kinabukasan ng baryo. Ikaw mismo ang sumira sa baryo nyo. Mabilis na sumalakay ang galit na tukhong at hindi na yun napigil ni Mang Julio. Dahil na rin siya nanghihina na siya. Nagulat na nga lang din siya nang buhatin siya ni Abel at dalhin sa ligtas na lugar habang nagsasagupa sina Cain at Kapitan Lito. Anak, Abel, bakit pa kayo nagpunta rito? Siguradong papatayin kayo ng taong yan. Hindi po mangyayari yun, Tay. Aaminin ko po na natatakot din ako. Pero may tiwala po ako sa pangitain ni Nanay Julia. Bumalik lang po siya sa dati nating bahay para kumuha namang iba pang gamit. Maiwan ko na po kayo rito at tutulungan ko lang si Cain. Hindi na nakatugon ng Ginoo dahil mabilis na nawala si Abel na parang bula.
Pagbalik niya sa labanan ay may katulong na si Kapitan Lito sa pakikipaglaban kay Cain, kaya tumulong na rin siya. Sumugod si Kapitan Lito at ibinagsak ang itak. Mabilis na umiwas si Cain na kinakalmot pa sa mukha ang Ginoo. Si Abel naman ay sinipa ang isa pang katulong ng kapitan at tumalsik yon. Saka nagpagulong-gulong hanggang sa mawala na ng malay tao. Magkakasunod pang umatake si Cain hanggang sa mabitiwan ni Kapitan Lito ng kaunti sa hawak niyang sandata, pero mabilis din na bumawi. Mamamatay na kayo mga pesteng aswang kaya! Ikaw ang peste sa sariling damdamin dahil sarado kang mag-isip. Nagpalitan sila ng matitinding atake. Si Kapitan Lito, kahit pagod na, ay mabilis pa rin at agresibo. Halatang sanay na sanay siya sa pakikidigma. Subalit, si Cain, bagamat bata pa, ay mas nauuna pa yatang panghinaan ng lakas. Pero walang nagpaawat sa kanila. Nagtuloy-tuloy ang laban hanggang sa dumating na ulit si Mang Julio, na sumandal sa gilid ng puno. Sa ngalan ng lupa, hangin, apoy at tubig, itigil ang kamangmangan, itigil ang pagdanak ng dugo! At sa iglap na iyon, ay isang malakas na alo ng enerhiya ang bumalot sa kanila. Ang paligid ay tila nayanig, dahilan din para mabitiwan ni Kapitan Lito ang kanyang itak na ibabato na sana niya sa batang tukhong. Napatingin sila sa pinagbulan ng enerhiya at nakita nila roon si Mang Julio na nakaupo na lang at hapong-hapo. Pumunta kaagad doon si Abel para alalayan ng ama-amahan habang si Cain ay nakatingin kay Kapitan na nangihina rin habang nakaluhod. Kita na ang panginginig ng kanyang mga kamay at sa isang iglap lang din ang kanyang alaala ay tila bumalik sa nakalipas, kung saan ang apo niyang si Adan ay inaalagaan pa noon ni Aling Julia at ang panahon na ginagamot pa ni Mang Julio ang mga sugat noon. Bakit ba ito pumapasok sa alaala ko? Mga walang niyang tukhong! Nang dumating kayo rito, nawala ng atensyon ng magkapatid sa apo ko at sa mga taga-baryo. Kaya dapat kayong mawala! Itigil na po natin to, Kapitan Lito. Sa puntong yun ay dumating na rin si Nanay Julia, Mang Obet, Mang Tomas, Aling Rosario, Adan, Philip at ang iba pang taga-baryo. Narinig kasi nila ang ingay ng mga sigawan kaya napalabas sila ng mga bahay para makiusyoso. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagbalik sa taong anyo si Cain at ganun din si Abel. Lumapit sila sa kinaroroonan ng kapitan na tila hindi na makatayo. Nang makita pa ng Ginoo ang mga tao ay mas lalo siyang naggalit at nagsisigaw. Bakit mga nakatayo lang kayong lahat yan? Ulihin niyo yung kambal na tukong! Mga salot sila! Papatayin nila ang lahat ng mga taga-baryo! Kumilos na kayo at gawin niyo na ang obligasyon ninyo sa baryong ito! Lo, tama na po. Hindi po kaaway at masama sila Abel at Cain. Sinaktan ka nila, Apo, at pwede rin nilang gawin yun sa iba. Nakita niya po kasi akong sinaktan si Philip at kinukutya. Nagawa niya po akong saktan dahil nanakit din po ako ng ibang tao. Kaya Lolo, hingi po ako ng tawad sa pagbubuli ko sa lahat ng mahihina kaysa sa akin. Nang marinig yun ng kambal ay napangiti sila, pero nanatili pa ring alisto sa paligid. Maya-maya pa ay maraang lumapit ang magkapatid na albularyo, samantalang umupo naman si Kapitan Lito sa damuhan at tahimik na napaluha. Bago niyo kami usigin, alalahanin niyo sana kung paano ko kayo tinulungan laban sa pesteng nanalanta sa mga pananim at mga alagang hayop niyo rito sa baryo. Bago niyo kami pag-isipan na masama, alalahanin niyo sana kung paano kayo tinulungan ng kapatid kong si Julia kapag nagkakasakit kayo. Hindi kami naniningil o nanghihingi sa inyo. Nagtatanim kami ng sarili namin para may makain kami at hindi kami maminirwisyo sa inyo. Ikaw, Kapitan Lito, alalahanin mo sana na ginamot mismo ng kamay kong ito ang apo mong si Adan noong nangangailangan siya. Hindi kami mga masasamang nilalang. Katulad nyo rin kami, Adan. Mga bata lang din kami. Katulad din kami ni Philip na natatakot din. Kaya, tigilan na po sana natin ang pag-uusig niyo sa amin. Opo, at mga tukong kami.
Mga aswang na itinuturing niyong mapanganib at delikado. Halimaw man po kami sa inyong paningin o sa labas na kaanyuhan, pero dito po sa kalooban namin, mga batang natatakot lang din po kami at naghahanap ng kalinga ng isang pamilya. Natagpuan po namin ang pagmamahal na yon sa katauhan ni Nanay Julia at Tatay Julio. Huwag niyo po silang usigin dahil lang sa amin. At huwag niyo rin po kaming husgahan kaagad o parusahan. Ang tunay na halimaw ay ang pusong hindi na kayang makakita ng kabutihan. At hindi yun ang mga anak namin na sina Abel at Cain. Hindi nila pinili na maging tukhong. Kaya sinikap namin na magamit nila ang katauhang yon, hindi para makapambiktima, kundi para tumulong sa mga mahihina. Dahil sa sinabing yun ni Tatay Julio ay naalala ulit ni Kapitan Lito ang pag-aalaga ng magkapatid na albularyo sa kanyang apo. Ang totoo pala kasi ay sumama ang loob niya dahil simula nang dumating ang kambal sa buhay ni na Aling Julia at Mang Julio ay tila na itsapwera na si Adan. Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako! Nakangiting tinanggap ni na Mang Julio, Aling Julia, Abel at Cain ang paghingi ng tawad ni Kapitan Lito. Natuwa ang lahat at ang dahil sa nangyaring yun ay parabang pinagpala ng gusto ang buong baryo ng Kabalantian. Sumagana ang kanilang mga pananim. Ang mga alagang hayop ay naging malusog at naging payapa sa buong lugar. Subalit dumating ang panahon na umalis na rin sina Abel at Cain para hanapin ang kanilang tunay na ina. At nangako silang babalik sa tamang panahon. Sa pagbabalik niyo rito, sinisiguro namin ni Kuya na meron na kaming nagawang gamot para makalaya kayo sa pagiging tukhong niyong dalawa. Mag-iingat kayo palagi, Abel at Cain. Mahal na mahal namin kayo ng Nanay Julia niyo. Huwag niyong pababayaan ang mga sarili ninyo. Sa huling pagkakataon ay nagyakapan ng apat na may ngiti sa labi at bilang isang tunay at masayang pamilyang nagkakaisa. Wakas.